Nagiging bahagi ng ating buhay ang paglalakbay, ngunit kasama nito ang pag-unawa sa mga posibleng panganib sa mga lugar na ating pupuntahan. Saan man sa mundo, may mga lugar na maituturing na delikado, mga lugar na may mataas na antas ng krimen, terorismo o iba pang mga potensyal na panganib sa seguridad ng mga tao. Sa videong ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakadelikadong lugar dito sa Pilipinas. Number 6. Manila. Pag naririnig natin ang tungkol sa Manila, agad nating maiisip ang mga salitang maunlad at highly urbanized bilang ito ang capital city ng ating bansa. Gayunpaman, sa likod nito ay ang negatibong imahe bilang isa sa least safe city sa buong mundo. Ayon sa Numbeo.com, ang Manila ang number 1 sa mga syudad na may pinakamataas na bilang ng krimen sa buong Southeast Asia sa taong 2024. May crime index itong 64.7 at safety index na 35.3 lamang. Ang distrito ng Tondo halimbawa ay tinaguri ang lugar na may pinakamataas na crime rate sa buong Pilipinas. Karamihan dito ay snatching, pagnanakaw at maging scamming at sexual assault. Ang Tondo ay tahanan ng mahigit 654,000 katao. Hindi lamang isa sa pinakamalaking distrito sa Pilipinas, kundi isa rin sa may pinakamalaking squatter area sa bansa. Sobrang lala ng kriminalidad sa lugar na ito na umano'y nag-a-average ng 1 murder per week. Bukod sa pagiging isa sa least safe city sa buong mundo, ang Manila ay may pinakamataas na rate ng pagkamatay dahil sa natural disasters. Nasa bottom 5 sa infrastructure security at second to the last sa digital security. Number 5. Quezon City. Ang Quezon City ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas pagdating sa populasyon kung saan mayroon itong 2.7 milyong katao. Dahil sa dami ng tao, mataas ang antas ng krimen sa syudad. Gayunpaman, ito pa rin ay isang sikat na destinasyon para sa mga turista at bisita. Ngunit ang lugar ay maring hindi ligtas. Isa na nga sa dahilan ay droga na nagre-resulta ng iba't ibang krimen tulad ng pagpaslang, pagnanakaw at iba pa. Hanggat maaari, dapat iwasan ang mga liblib na lugar sa lungsod at ang paglalakad mag-isa sa gabi. Kapag sasakay ng taxi, laging pumili ng mga verified na kumpanya kaysa sa mga pribadong sasakyan at kausapin mo muna kung magkano ang pamasahe bago sumakay upang maiwasan ang overpricing. Ang pickpocketing ay madalas nangyayari sa mga pampublikong sasakyan, kaya dapat maging maingat sa mga bag at bulsa kapag sumasakay ng mga bus. Kung pwede, ay iwasan rin ang magdala ng malalaking halaga ng pera sa iyong sarili. Ang mga street gangs at teroristang organisasyon ay malaking issue sa mga lungsod sa buong Pilipinas, kabilang na nga sa Quezon City. Inirerekomenda rin na ang mga kababaihan ay mag-ingat kapag naglalakbay sa lungsod na ito sa kadahilan ng mataas na posibilidad ng pag-atake at pag-aabusong sexual lalo na sa gabi. Number 4. Cotabato City. Ang antas ng krimen sa buong Cotabato City ay mataas na nasa 62.5. Ang mga kadalasang krimen dito ay robbery, car theft, kidnapping, pangahalay at extortion. Laganap din ang droga sa lugar lalo pat hindi na si Rodrigo Duterte ang presidente. Karaniwan ang paggamit ng baril at putukan dahil sa mga labanan ng mga gangs at law enforcement personnel. May mga pagpapasabog din ng bomba sa hilagang bahagi ng lungsod. Tuwing eleksyon naman ay di maiwasan na may magaganap na kaguluhan. Noon ngang Oktubre 2023 lamang, 2 kandidato bilang kagawad at isang supporter ang napaslang dahil sa pamamaril sa nasabing syudad. Bagamat may mga problema sa seguridad sa Cotabato, mayroon pa ring turismo sa lugar at maraming dayuhang naninirahan ng masaya sa timog bahagi ng lungsod. Ayon sa ilang local residents, kung mapupunta ka dito ay dapat mong iwasang gumala sa gabi dahil kung hindi, malaki ang posibilidad na may mangyaring di kaaya-aya at delikado para sa iyong buhay. Number 3. Basilan. Ang Basilan ay ang pinakamalaking isla sa Sulu Archipelago na matatagpuan sa silangan ng Jolo. Kilala ang lugar sa pagkakaroon ng mataas na crime rate, partikular na dahil sa presensya ng mga militanting grupo kagaya ng Abu Sayyaf. Naging talamak sa islang ito ang pangingidnap, terorismo at iba pang marahas na krimen. Dahil sa kaguluhan sa isla ng mga nagdaang taon, hindi nawala ng military presence ang buong Basilan. Noong 2001, 5 bihag ang namatay, kabilang ang 2 Amerikano sa naganap na pang-hostage na mas kilala bilang Dos Palmas kidnappings. Mahigit sa 20 sundalong Pilipino rin ang namatay sa loob ng 12 buwan habang sinusubukan hulihin ang mga rebelde at nailigtas ang 20 bihag. Patuloy ang labanan sa pagitan ng mga rebelde at militar sa lugar. Ang islang ito ay maaaring isang magandang destinasyon para sa mga dayuhan. Ngunit, hindi ito isang ligtas na lugar para sa kanila. Sa katunayan, hindi nawawala ang Basilan sa mga listahan ng may travel advisory galing sa iba't ibang bansa. Ang sinumang dayuhan na nagtungo sa lugar tulad ng mga reporters at travel writers ay kadalasan may kasamang isang team ng private security. Number 2. Jolo.
Ang Hulu ay isa sa pinakadelikadong lugar sa Pilipinas. Ang maliit na islang ito sa Sulu Sea ay ang tahanan ng Abu Sayyaf, grupo ng mga rebeldeng Muslim na kilala sa mararahas na gawain tulad ng pambobomba at pandurukot sa mga turista para sa ransom. Kadalasan nilang target ang mga American citizens at iba pang dayuhan. Dahil isla ang lugar, gumagamit ang mga rebelde ng speedboat upang agad na ilayo ang kanilang mga biktima. Dahil din sa speedboat, madali para sa kanila ang makaiwas sa mga otoridad. Noong April 23, 2000, naghasik ng lagim ang grupo ng Abu Sayyaf sa kalapit na resort ng Sipadan sa Malaysia. Dinukot ang 21 turista mula sa Alemanya, France, Finland at South Africa. Pagkatapos, dinala nila ang mga ito pabalik sa isla ng Hulu at napatuloy sa paghingi ng $25 million na ransom. Ang pinakabagong malaking insidente sa Hulu ay nangyari noong August 24, 2020. Sa kalagitnaan ng araw, isang bomba ang sumabog sa harap ng Paradise Food Plaza sa Barangay Walid City na ikinamatay ng hindi bababa sa 5 inosenteng tao at 4 na sundalo. Pangalawang bomba ay sumabog din sa labas ng Cathedral ng Our Lady of Mount Carmel na nagdulot ng karagdagang mga biktima. Ang ilang mga lugar sa Hulu ay nasa ilalim ng impluensya ng mga armadong grupo na nagsusulong ng kanilang sariling agenda o adhikain at maring gumamit ng kaharasan o armadong labanan upang makamit ang kanilang layunin. May posibilidad din na limitado ang akses sa mga serbisyong pangkalusugan, pangkabuhayan at edukasyon na maring nagdulot ng kahirapan at pag-aaklas. Dagdag pa ang pagkakaroon ng maraming armas at hindi kontroladong pagmamay-ari nito. Number 1. Marawi City. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Isang lungsod na matatagpuan malapit sa Lawa, sa probinsya ng Llano del Sur. Pangunahing tinitirhan ito ng mga Maranao. Tinatawag din ang lungsod na Summer Capital of the South dahil sa mas mataas na elevation at mas malamig na klima nito. Ito ay isa sa mga pinakamalaking danger zone na dapat iwasan. Ang danger zone ay tumutukoy sa lugar na may mataas na panganib o banta sa kaligtasan, maring dulot ng krimen, karahasan o iba pang mga panganib. Noong 2017, nagkaroon ng 5 buwang armed conflict mula May 23, 2017 hanggang October 23, 2017 na tinawag na Marawi Siege. Ito ay naganap sa pagitan ng mga puwersa ng pamahalaan ng Pilipinas at mga militanteng kaugnay sa Islamic State of Iraq and the Levant na Maoti Group. Agad namang nagdeklara ng martial law ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa Mindanao. Ang malaking pinsala sa lungsod ay kadalasang sanhi ng mga airstrike na isinagawa ng Philippine Air Force sa pagtatangkang puksain ang mga militante. Humigit kumulang 1,200 kataong namatay sa labanan na karamihan ay armed extremist o mga rebelde. Ayon sa mga ulat, ang mga militanteng grupo ay kumukuha ng mga sibilyan bilang mga bihag at pinagpapaslang. At noon lamang December 3, 2023, binomba ang simbahang Katoliko habang nagsasagawa ng misa na naganap sa gymnasium ng Mindanao State University o MSU kung saan 4 agad ang binawian ng buhay at 43 ang nasaktan. Mga estudyante at guro ang pawang mga biktima ng mga panahong iyon.